Muli po tayong mag-aaral. Ang pag-aaralan po natin yung mga inimbes ni Manalo ng mga kapilya. Hindi lamang po kapilya, kundi nagtayo din po siya ang tinatawag na templo. Nagtayo din po siya ang tinatawag na tabernakel. Ito po. Kapilya, templo, tabernakel. Dito po sa kapilya na tinatawag, kahit dito sa templo, tabernakel, anumang pong pagtuturo na gagawin ng mga ministro ni Manalo, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Kahit ano pong gawin na pagtuturo rito sa kapilya, templo, tabernakel. Kung gusto mong maging tagapagturo kay Manalo bilang ministro, bilang pastor, mag-aaral ka po doon sa eskwelahan na kanilang itinayo, kung tawagin po nila College of Evangelical Ministry, sa kursong BEM Bachelor Evangelical Ministry. Kumbaga, anumang pagtuturo dito, hindi ka pwedeng maging ministro. Hindi ka pwedeng maging ministro dito sa templo, tabernakel. Dito ka sa eskwela. Kumbaga, separate. Kaya anumang pagtuturo nila na gagawin nila rito sa kapilya, sa templo, tabernakel, hindi ka pwedeng maging tagapagturo. Kaya ikukumpara po natin sa banal na kasulatan. Batay po sa banal na kasulatan, yung tunay na pagtitipon o pagsamba. At ikukumpara po natin sa Iglesia ni Manalo, batay po sa pagtuturo sa unang Korinto Kapitulo 14, talatang 26 hanggang 28 muna, pakinggan po ninyo kung ano ang nakalagay sa talatang ito. Ito po ay tungkol sa pagtitipon o pagsamba. At ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan? Mga kapatid, sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Halili sila at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at magipag-usap ng sarilan sa Diyos. Ito po ang binabasa ng karaniwang mga tagapagturo. 26 hanggang 28. Pero bakit po hindi nila binabasa ang 29? Bakit po hindi nila binabasa ang 29? Bakit hindi po nila itinuturo sa kanilang mga miyembro ang 29? Ang dahilan po kasi kung bakit hindi po nila itinuturo, una, kumbaga, kaya sinasabi ko sa inyo kanina, ang kapilya, templo, tabernakel, ano bang pagtuturo ito? Hindi ka pwedeng maging ministro. Sa Iglesia ni Manalo, kung gusto mong maging ministro o maging tagapagturo ng kanilang reliyon, kinakailangan mag-aaral ka sa BEM. Sa eskwelahang itinatag nila, sa kursong BEM Bachelor Evangelical Ministry, may bayad po. Kaya ngayon, ang ginagawa po nila, hindi po nila binabasa ang 29, pakinggan po ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Dito po kasi, kaya hindi po nila binabasa ang 29, yung may karapatan pong magsalita sa anumang pagtitipon, yung pong tumanggap ng kaloob.
Yung po bang tagapagturo rito, kaloob ba? Bakit ganun ang tanong natin? Kasi po ang pag-aaral sa BEM, Bachelor of Evangelical Ministry, sa Iglesia ni Manalo meron pong bayad. Kung wala kang ibabayad, dati meron pong tinatawag na sponsor. Kumukuha ka ng sponsor para makapag-aral ka lang dito. Masasabi mo bang kaloob kung nagbabayad ka? Kayo po, tinatanong ko po kayo. Yung po bang mga tagapanguna ninyo, mga tagapagturo ninyo, lalo na sa Iglesia ni Manalo, kaloob ba? Ulitin po natin. Babasahin ko sa inyo ang 29. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Ano po yung kaloob? Dito ko naalala yung pagtuturo ni Kristo. Sa aklat po ng Marcos, Kapitulo 4, talatang 11, paano nagkaroon ng karunungan o kaalaman ang mga apostol? Ganito po ang ating matutunghayan batay sa pagtuturo ni Kristo sa 4. Bago natin balikan ang 29, 30, 31, 1 Korinto 4, babasahin ko muna sa inyo ang 4. Mas maganda po, Marcos, Kapitulo 4, talatang 10 hanggang 11. Pasinin po ninyo kung anong pagtuturo ni Kristo sa kanyang mga apostol. At nang siya mag-isa na, at nangasa palibot niya, nakasama ang 12, ay nangagtanong sa kanya tungkol sa mga talinghaga. At sinabi niya sa kanila, sa inyo ay ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nangasa labas, ang lahat ng bagay ay ginagawa sa pamagitan ng mga talinghaga. Ang mga tunay na tagapagturo, ipinagkakaloob para maunawaan nila ang mga salita ng Diyos. Ano po yung terminong kaloob? Batay na rin po sa pagtuturo ng banal na kasulatan para maintindihan po ninyo. At ikukumpara natin sa Iglesia ni Manalo. Ngunit ating tinanggap, hindi ang espiritu ng sanglibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos, upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. Ano po yung kaloob? Ibinigay ng Diyos na walang bayad. Letra por letra, mababasa. Tuloy natin ang 13. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa panunutang ayon sa Espiritu. Ang kaloob po, ibinibigay ng Diyos na walang bayad. Kaya nagkakaroon po ang mga tunay na tagapagturo. Yung mga tunay na tagapagturo, nagkakaroon po sila ng kaalaman, karunungan, ukol sa mga salita ng Diyos na walang bayad. Ikukumpara po natin sa Iglesia ni Manalo. Sa Iglesia ni Manalo po, ang mga tagapagturo rito, sa kapilya, templo, tabernacle, nag-aral po rito sa tinatawag na BEM, Bachelor of Evangelical Ministry, may bayad. Ang masakit lang po nito, sa Iglesia ni Manalo, ayaw po nilang ituro sa labas ng kanilang sekta o reliyon na ang pag-aaral sa pagkaministro ay may bayad. Ayaw po nilang ituro sa labas ng kanilang sekta o reliyon na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro. Bakit? Wala kasing magsasabi sa hindi na po kaloob sa aming reliyon ang pagmiministro. Kapag ka tumanggap ka ng kaloob, natutunan mo ang mga salita ng Diyos. Anong pasya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 10, batay sa pagtuturo ni Kristo, 10:8. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Tinuturuan ng mga tunay na tagapagturo, kung tumanggap ka na walang bayad, kinakailangan mong magbigay ng walang bayad. Anong ibig sabihin nun? Hindi ka sakim.
tinuturo ka na may bayad, sakim ka. Kaya kahit saan makarating ang tunay na tagapagturo ng Ebanghelyo, hindi po nasingil ng tuition fee o bayan. Ganito po ang ating matutunghayan, ikalawang Korinto, Kapitulo 11, batay sa pagtuturo ni Kristo, batay sa pagtuturo ni Apostol Pablo. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita. Ngunit, hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ang tunay na tagapagturo sa loob ng tunay na iglesia na pag-aari ni Kristo, nagkakaroon sila ng karunungan. Tinuturuan sila na huwag maging sakit. Kinakailangan ibigay din nila na walang bayad. Bakit po hindi nila magawang magpaupa o magpabayad? Tinuruan sila ni Kristo. Babasahin po natin. Anong dahilan? Aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12, 13, pakinggan po ninyo. Ang upahan. Sino po ang nagtuturo sa aklat po ng 1, Kapitulo 10, talatang 12, 13? Si Kristo. Kanino itinuturo sa kanyang mga alagad? Anong pagtuturo ipinakikilala niya rito? Na ang upahan hindi tunay na tagapagturo. Ganito ang ating matutunghayan, mas maganda po babasahin natin. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niyang mga tupa, palibasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisilang mga asong gubat ang mga ito at pinangangalan. Tumatakas siya, palibasay hubang lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ano po ang dahilan o bakit hindi po na magawa ng mga tunay na tagapaglingkod, tunay na ministro, tunay na tagapagturo, ang magpagupa, itinuro na nga ni Kristo. Para hindi mo na dapat gawin. Ang pagkakakilanlan sa mga hindi tunay na tagapagturo, nagpapagupa. Hindi ka pwedeng mag-aral sa eskwelahan na pag-aari ni Manalo ng kung tawagin po nila College of Evangelical Ministry. Alam niyo po, kung palabasa po kayo ng Biblia, ito pong nasa unang Korinto, hindi mo na kailangan mag-type. Alam niyo po, ang pagmiministro kahit sa bahay lang pwedeng gawin. Kahit saan. Alam niyo po, si Felix Y. Manalo, nagkulong siya ng 3 days, 3 nights sa kanyang bahay. Paglabas niya, ministro na. Ito po ang mga nagsipag-aral ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Pababasahan mo ng talata ng Biblia, ayaw. Mas maganda po babasahin natin. Ganito po ang ating matutunghayan. Balikan natin ang 29:30, 14, unang Korinto, 29. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ito po yung tamang pagsamba o pagtitipon, yung pong 2 o 3 na tumanggap ng kaloob. Sa Iglesia ni Manalo, isa lang. Kung gusto nyo makita kayong 3 o 2, manood na lang kayo sa Net 25. O kaya kapag nakita nyo si Manalo, meron siyang tagabasa. Pero pangkaraniwang ginagawa po ng mga tagapagturo, isa lang. Pero pagdating po sa Biblia, 2 o 3. Pakinggan po ninyo. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. Dito pa lang sa 29, hindi na tunay na pagsamba ang nasa kapilya. Hindi po tamang pagsamba ang nasa templo. Hindi po tamang pagsamba ang tabernakel. Bakit? Ang mga tagapagturo rito nag-aral, nagbayad. Hindi po kaloob. Kaya Manalo po may silbi ito dahil malaking investment. Pinaghirap niya yung kanyang mga kaanib. Kaya nagkaroon po siya ang tinatawag na ahing pasasalamat na pera ang muti-muti po sa construction. Ito po yung mga dahilan. Pero, may silbi po
ba sa harap ng Diyos? Wala po. Bakit? Eh, ang mga tagapagturo rito, hindi po kaloob. Ulitin natin. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang, eto na, 30. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Sa tunay na pagtitipon po, pwedeng gawin sa bahay. Dito, anuman po ang gagawin yung pagtitipon sa kapilya ni Manalo, wala kang karapatan na magsalita bilang tumutugon sa pagsamba. Wala kayong karapatan na magsalita o magturo. Sa kinikilala ninyong tagapagturo, sa kinikilala ninyong mga tagapagturo, kahit anong gawin niyo pagpunta rito, hindi niyo pwedeng turuan. Sa kapilya, sa templo, sa tabernakel, wala pong silbi. Wala pong silbi ang gagawin o ginagawa ninyong mga pagtitipon. Dahil dito po sa kapilya, yung pong tagapagturo ninyo sa kapilya, sa templo, sa tabernakel, hindi po kaloob. Dahil nag-aral po sila ng BEM Bachelor Evangelical Ministry. At kayo, ano man ang pagtugon ninyo sa kapilya, sa templo, wala kayong karapatan na magsalita. O hindi niyo pwedeng turuan ang kinikilala ninyong tagapagturo. Kaya sayang lang ang pera ninyo. Kanino nagmula yung pagpapagawa ng kapilya? Sa mga kaani. Sa templo, sa tabernakel. Eh wala namang silbi ito. Bakit? Eh ang mga tagapanguna ninyo ay hindi na po kaloob. Ulitin natin balikan ng 31. At wala po kayong karapatan na magsalita sa kinikilala ninyong tagapagturo. Balikan natin, kung bakit ang Iglesia ni Manalo hindi po binabasa ang 29:30-31. Ulitin ko po yung 30. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Dito po, may ang unang magsasalita, 2 o 3. Ang gagawin po ng mga tumutugon sa pagsamba, timbangin, ibig sabihin siya sa atin, ang itinuturo ng 2 o 3. Kapag tumanggap ng pahayag mula sa Diyos ang nakaupo, meron siyang karapatan na magsalita sa kinikilala niyang tagapagturo. Ano pong ginagawa ng iba't ibang reliyon o sekta? Eh wala pong ganyan. Kaya hindi po nila binabasa ang 29:30-31. Ulitin ko pong babasahin ko sa inyo ang 31. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya po, hindi mo na kailangan magtayo ng eskwela. Alam niyo po, kahit sa bahay lang, pwede kang dito, anumang gawing pagtuturo dito, hindi ka pwedeng maging ministro. Sa kapilya, sa templo, tabernakel, dito ka lang pwedeng maging ministro ni Manalo. Sa eskwela. Pero sa tunay na pagtuturo, pwede kang gawing ministro. Kahit sa bahay lang. Hindi ka na kailangan gumastos. Hindi mo na kailangan ng pera. Ipinagkakaloob po ng Diyos ang karunungan. Hindi siya humihingi ng bayad. Gumastos kayo ng napakalaki, kapilya. Wala naman palang simpleng templo. Buti na pong templo, pwedeng gawin burulan ni Manalo. Itong templo. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, kapag pinansin niyo ang Iglesia ni Manalo, kapag namatay kayo, hindi kayo pwedeng ipasok sa kapilya. Hindi rin kayo pwedeng ipasok sa templo.
hindi rin po kayo pwedeng ipasok kapag namatay kayo bilang membro. Dito sa Quebro, dito ibinuro si Perang G. Manalo. Walang nakakapansin yan. Pagka bumabanat sila, punong-puno na ng mga ribulto ang inyong simbahan. Sa iglesia ni Manalo may patay. Noong nakaburo si Manalo, si Perang G. Manalo sa Quebro, dito nyo, pasingin po ninyo yung mga nasa ABS-CBN. Dito nyo makikita si Mike Bilarde na nakipaglamay kay Perang G. Manalo. Pwedeng gawing burulan ni Manalo ang templo. Pero mga kaanib ng iglesia ni Manalo, bawal pong ipasok sa kapilya. Bawal pong ipasok sa templo. Si Manalo lang ang may karapatan na iburo dito. Mga Manalo lang. Walang nakakapansin niya. Kung gusto niyo, panuorin po niyo sa ABS-CBN, ganyan pong ipinasara ang ABS-CBN. Alam niyo po, sa tunay na pagtitipon, hindi mo na kailangan ng pera. Tuturuan ka, libre, walang bayad. Hindi ko na kailangan magtayo ng eskwelahan. Kung tawagin pong BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Bakit po nangyayari ganyan? Alam niyo po, dahil sa kasakiman, hindi binabasa ang mga talata ng Biblia. Katulad po ng 29, 30, 31. Meron akong nakausap na isang pastor. Kung bibigyan daw nila ng pagkakataon na magsalita yung mga tumutugon sa pagsamba, magugulo ang pagsamba. Yung katwiran mo saan mababasa? Well, bakit hindi mo gawin yung nakasulat sa Biblia? Bigyan mo ng karapatan na magsalita. Paano niya sa, kapatid ang pagmiministro ba sa iglesia, kalo ba? Hindi. Sa tunay na pagsamba o pagtitipon, ang may karapatan na magsalita, yung tumanggap ng kaloob. Ano po yung kaloob? Binigay ng Diyos na walang bayad. Naging ministro, naging tagapagturo, walang bayad. Sa iglesia ni Manalo, pwede ka bang mag-aral, magministro, na hindi ka babayad? Magagara mo ang mga kapilya, walang silbi. Bakit? Hindi tamang pagsamba ang ginagawa ninyo. Bakit hindi tama? Hindi kaloob ang pagmiministro sa inyo. At hindi kayo binibigyan ng karapatan na magsalita bilang tumutugon sa pagsamba o pagtitipon. Kaya hindi nyo pwedeng sabihan. O kapatid binabasa mo 26 hanggang 28 lang ng unang Korinto 14, bakit ayaw mo basahin ng 30? 29, 30, 31. Sa tunay na pagtitipon, pwede kang maging ministro kahit sa bahay lang. Tingnan niyo si Manalo, si Felix Roy Manalo. Kaya sa iglesia ni Manalo po, ang gagara po ng kapilya, templo, tabernakel. Alam niyo po, kung babasahin natin, ang Isaias 24, 15-16, batay po sa pagtuturo ng Isaias, ito po, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko. Ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Sino po ang katuparan ng Isaias 24, 15-16? Iglesia ni Manalo ang ating pasasagutin dahil sila po ang umaamin na sila ang katuparan ng Isaias 24, 15-16. Ito po yung paso. Sino po ang nagpapatotoo? Si Benvenido C. Santiago. Siya po ang General Evangelist ngayon ng Iglesia ni Manalo. Siya ba ang nagpapatotoo po? Pero kulang lang ang turo. Hindi po niya isinulat ang kalahati ng 16. Pakinggan po ninyo ang pagtuturo. Ang pasugong ito, Volume 55, number 7, July 2003,
Ang title po ng kanyang sinulat sa random note, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang babasahin ko po sa inyo ay page 16. Benvenido C. Santiago, siya po ang editor-in-chief noon. Pakinggan po ninyo. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahin tungkulin natin na siya ay paglingkuran at sambahin sa katunayan nakasaad sa hulang nagpapatotoo sa ating kahalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin. Sinabi ng propeta Isaias, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sa mga bigbagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kadulong-dulong bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kalwalhatian sa matwid. Isaias 24:15-16. Kulang po ang isinulat ni Benvenido si Santiago, pero siya po ang nagpapatotoo na sila ang katuparan ng Isaias 24:15-16. Ano po yung kulang? Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako. Sa aba ko ang mga manggagawang taksil. Bakit sila naging taksil sa harap ng Diyos? Bakit sila naging taksil sa harap ng Diyos? Ang babasahin ko po sa inyo yung 5. Ang lupa naman ay nadimhan sa ilalim ng nandoon sapagkat kanilang sinalangsang ang kautusan. Binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Dahil ang paniniwala po ng Iglesia ni Manalo dati ang paniniwala ng Iglesia ni Manalo, God rules. At sinasabi nila ang God rules forever. Kasi po, may nakalagay, sinalangsang nila ang kautusan. Hindi po nanatiling God rules. Hindi po naging forever. Kaya nagkaroon po ng bayad ang pag-aaral sa pagka-ministro sa Iglesia ni Manalo. Nag-start noong 1980. Ano pong ginawa nila? Para mabago, para kalabanin ng God rules. Bakit niya rin sa pagtuturo ng Iglesia ni Manalo? Para po hindi po tayo, sila ang sasagot. Ano bang ginawa nila? Bakit naging manggagawang taksil sila sa harap ng Diyos? Iglesia ni Manalo ang pasasagutin natin batay sa kanilang pagtuturo. Huwag po yung gagawa po tayo ng sariling pagtuturo. Ano bang ginawa ng Iglesia ni Manalo? Kung bakit naging taksil sila? Bakit hindi na natili ang God rule sa kanila? Ito po, babasahin ko po sa inyo ang isang pasugo. Ano bang ginawa nila? Ang title po nito, Unity with the Church Administration. Ang sumulat po nito ay si Pelham B. Fuentes. Kailan ang issue ng pasugong ito? January hanggang February 1991, Volume 43, Number 1. Ganito ang ating matutunghayan. In no way should these administrative rules of the church contradict the doctrines of Holy Scripture, lest the very purpose of commissioning the church administration were have been defeated. Nagbuo po sila ang tinatawag na church administration. Ano po ang gagawin nila? Gagawa sila ng administrative rules. Pagka sinabi pong administrative, mga tao yan. Gumagawa sila ng administrative rules, yung pong church administration. Batay sa kanilang pagtuturo, batay na rin po sa kanilang pagtuturo, ang tanging batayan ba nila, Biblia? Kasi po meron po silang itinuturo. Ganito ang ating matutunghayan sa pasugong ito, the Holy Scripture. We believe that the Bible is the sole basis of faith and service to God. Sabi nila, walang kontradiksyon ng kanilang pagtuturo. Ano ang tanging batayan nila? Biblia. Kung Biblia ang tanging batayan nila, bakit pa sila nagbuo ng church administration para gumawa ng administrative rules? Ano po ang isa sa mga administrative rules nila? Gusto mong mag-aral sa pagka-ministro? Gusto mong maging tagapagturo sa Iglesia ni Manalo? Magbabayad ka.
nagturo sa 4:11 ng Marcos si Kristo. Kaya sa Iglesia ni Manalo, hindi nila pwedeng sabihin, ang pagmiministro sa loob ng aming iglesia, hindi na po kaloob. May bayad na. Magaganang kapilya, walang silbi. Bakit? Mga tagapagturo, hindi po kaloob. Sa kanilang pagtitipon sa kapilya, sa templo, hindi ka bang maging ministro? Hindi. Kailangan dito ka mag-aaral. Sa tunay na pagtitipon kahit sa bahay lang, pwede ka maging ministro. Bakit? Pwedeng gawin sa bahay ang pagtitipon. Kita mo si Felix Y. Manalo, nagkulong lang siya ng 3 days 3 nights sa kanyang bahay. Paglabas na, ministro na. Yung po bang pagmiministro sa iglesia ni ilang taon? 13 years. Pababasahan mo ng talata ng Biblia, babasahin ba nila? Bakit? Under sila ng church administration. Pagka-under sila ng church administration, kung ano yung pinagbabasa lang. Pero pare-pareho silang may Biblia. Pababasaan mo ng talata ng Biblia. Bakit? Unang Korinto 14, kapitulo 14, talatang 29, 30, 31. Bakit hindi nila itinuturo? Samantalang ako, nababasa ako. Samantalang bawat ministro ni Manalo, 13 years ang pagmiministro, wala ba silang Biblia? Kung ano kasi ang ipinatuturo ng church administration nila, sa kabila na pare-pareho silang may Biblia, yun na nga ituturo. Kaya meron po silang guide. Ito po yung guide nila. Kaya po, magpaturo po kayo ng Pandoktrina 19 sa Iglesia ni Manalo. Kung anong lalabas na source of income nila, Pandoktrina 19, wala pong bayad na kinikita ang kanilang sekta. Walang magtuturo ng pagmiministro sa Iglesia ni Manalo may bayad. Walang magtuturo na hindi nakaloob ang pagmiministro sa loob ng Iglesia ni Manalo. Ganyan ko pong inilalantad na walang silbi ang mga pagsamba ninyo. Alam niyo po, 5 beses pa ang pagbibigay ng abuloy. Wala pong silbi yan. Kay Manalo, malaking investment. Malaking investment siya. Malaking kayamanan kay Manalo. Pero sa harap ng Diyos, manggagawang nagsisigawang may kapaksilan. Bakit? Hindi nakaloob. Hindi tamang pagsamba ang kanilang ginagawa. Bakit? Hindi nakaloob ang pagmiministro. Ang mga tagapagturo nila. Pwede ka lang maging ministro sa Iglesia ni Manalo kapag ka nag-aral ka ng Bachelor Evangelical Ministry, kung tawagin nila College of Evangelical Ministry. Pero wala pong magtuturo sa labas ng kanilang sekta o reliyon. Hindi nila pwedeng gamitin ang Net 25 para ideklara na may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro o hindi nakaloob ang pagmiministro sa loob ng Iglesia ni Manalo. Ganyan po silang nakakapandayan. Ano pong ginawa nila sa turo ni Kristo 4:11 ng Marcos? Sinalungat, kinalaban. Kaya kalaban sila ng katotohanan. Ang dinibiyos nila, ang demonyo. 8:44 naman. Ito po ang aking naipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyong lahat.